Welcome sa channel na to. Please be reminded na general reading lamang ito. So, pwedeng mag-resonate sa inyo itong collective reading natin. Pwede rin hindi. So, tingnan natin. Anong mapipick up nating energy dito? Pwede rin palang mag-resonate to sa kakilala nyo. Kundi man sa inyo. So, magbabase tayo sa details. Anyways, simulan na tayo. So, sa reading na to, meron tayong one day, someday, somewhere, another time, return, second chance, opportunity, making amends, obsession, infatuation, adoration, addiction. Well, base sa tatlong cards na to, may someday, one day, parang may someone na nag-iisip sa possibility ng second chance na someday ay mangyari ito dahil obsessed pa rin yung person dito. Yun nga lang, di ko masabi kung sino. Pero dagdagan natin ng cards. Baka mamaya may lumabas ng detalye kung sino yung bida dito. Pero again, sa intro natin, may someone na naglulong or kakaroon ng longing tungkol sa past connection nila ng someone niya. Para bang namimiss niya at somehow parang nagwi-wish dito yung person na magkabalikan pa sila someday dahil mahal niya pa dito, obsessed pa rin may adoration, infatuation pa rin na feelings yung bida natin. Addiction. Pero kung addiction, feelings to. Dun papasok yung obsession. Anyways, dagdagan natin. Well, sa part na to, may someone naman na confused. Yung kanina, may someone na gustong magkabalikan pa sila ng someone from the past, probably ex. Kaya lang kasi na-partneran nito saka to. Kumbaga, magkaibang tao to. Ito saka to. So, dito sa pangalawang spread, ito yung person nitong unang spread. Na gusto niya pang magbalik sa buhay niya. Na para bang hindi na siya sure. Kasi confused siya dito. Unsure, ayun. Kung may future pa ba tong connection na to, nagkaroon nga kasi ng history ng panlilinlang, pagkasinungaling, betrayal, o third party, dishonesty. So, yun ang reason kung bakit yung person niya dito ay somewhat unsure kung may chance pa ba kung sakali na magkabalikan sila, may chance pa ba. Kasi ang dating nalilito siya dito.
Dahil sa history nga ng mga sinabi ko dito, panlilinlang, lying, dishonesty, betrayal, cheating. Parang di niya na makitaan ng future. So, maglagay na lang tayo ng palatandaan kasi magkakalituan tayo. Sabihin natin si A. Si A at si B. So, si A, yung gusto pang magkabalikan sila, kaya lang si B, yung partner, parang di na siya sure tungkol sa future ng ganitong klaseng connection dahil nga may mga history ng hindi maganda sa nangyari sa past. Ngayon, itong si A, gusto talagang mag-apologize. So, dahil may apology dito, forgiveness, return, sorry. So, gusto niya talaga magkabalikan pa sila at gusto niya bumalik kay B. Gusto niya mag-try again. Mag-start all over again. Karoon ng new beginnings. Kasi feeling niya, twin flame niya itong si B. So, tingnan nyo kung sino kayo dyan. Kayo ba si A o si B? Kaya ganyan yung topic natin. So, feeling ni A, twin flame niya si B. Ayun. Hulog to. Ito, may energy na tayo, oh. Divine Feminine, Yin, Feminine Energy. So, sabi dito, healing, releasing, purifying, cleansing, running, ghosting, disappearing, invisible. So, energy to ng feminine energy. Yun nga lang, sino yung feminine energy? Si A ba o si B? Feeling ko si B, yung feminine energy natin. At si A, ang masculine energy. Kasi, ang dating dito, gustong bumalik ni A na lang kasi masyado mahaba yung word kung masculine energy, tapos feminine energy. Mag-stick na lang tayo sa A at B. Pero again, si A, si masculine energy, at si B, si feminine energy. So, si B, yung tumatakbo dito. Ayaw niya na kasi ng healing. So, ang dating tinatry niya nang i-release si B, si A. So, ito yung energy ni B. At si B, si divine feminine or feminine energy. Oh, eto na si masculine. So, si masculine energy, si A, di ba? So, si masculine energy o si A, distracted ngayon. Yung distracted at sidetracked, isa lang daw pala meaning nun. Change, delays. Puno ng problema itong si A. Dami siyang changes na kinakaharap. Kaya, ang isip niya ay hindi mapirmi.
Kumbaga, magulo ang isip niya nowadays. At ito, feeling hopeless siya. Sinking despair, falling apart. So, desperado na siya dito. In pain. So, again, si masculine energy ay si A. So, tingin ko, ramdam niya or feeling niya, wala nang pag-asa itong connection nila ni B. Kaya pumasok na itong hopeless. Despair na to, ay no. In pain, umiiyak na siguro siya. May ganong point tuwing madaling araw siguro, tuwing gabi. Naluluha siya or dun pumapasok yung depression, anxiety. Anyways, punta tayo dito sa ibang deck. Anong mensahe ni A kay B? Ngayon na hindi na sila nag-uusap. So, mensahe ni A kay B, I love you so much, but I keep running from you. I don't understand why I do this. So, ang dating kasi sa akin, mahal naman niya talaga si B. Kaya lang kasi, may pagka-immature siya dito. Kaya nga, ayan, napasok siya sa sitwasyon na nagkaroon ng lying, betrayal, dishonesty, cheating. Kasi, mararamdaman lang naman yan kung feeling niya ba, hindi siya ganun ka-committed dun sa partner niya. Diba? Bakit mo naman sasaktan yung partner mo? Bakit mo gagawin tong mga to? Kung mahal mo yung partner mo. Ganun ang dating. So, dati, hindi niya na-appreciate si B. Ngayon, nung nag-iwalay na sila, doon niya na-appreciate si B. Okay? Ni A. Ganun ang nangyari dito. Kaya siya, tawag dito, tumatakbo. Nung sila pa, lagi siyang ganun. Sweet. Tapos, ilang weeks, months, bigla na namang magiging cold. Or, bigla na namang uulit sa masamang gawain. Na may kinalaman nga dito sa betrayal, dishonesty, lying, cheating. Ganon. Pawala-wala siya or sabihin natin, hindi siya nga committed. Hindi siya ganun ka-committed. Kaya siya laging nagra-run. Dati. So, ngayon, nung nag-break na sila, dun nga lang niya na realize na mahal niya pala talaga tong si B. Kaya nagkaroon ng ganito. I love you so much, but I keep running from you. I don't understand why I do this. Na para bang kahit magkabalikan pa sila ulit. Kasi twin flame connection to eh. Ganyan pag twin flame may runner, may chaser. Tingin ko kahit magkabalikan pa sila, magro-run away na naman yan. Yung si A. Kasi nga may pagka-immature siya eh. Kahit siya rin, di rin niya maintindihan. O, ba't niya ginagawa yun? I don't understand why I do this. Anyways.
Eto, no matter what happens, my heart will always belong to you. Kahit daw anong mangyari, mananatili pa rin daw ang puso niya para dun kay B. Okay? So sabi, I love you today, tomorrow, and always. I was just a fool for not admitting it earlier. So mahal niya raw. Ngayon, bukas at palagi. So naging Tanji A daw siya. Dahil di niya nga na-admit ang tungkol dito sa pagmamahal niya doon kay B nung sila pa. So nagmukha siyang regret. Nanghihinayang siya tuloy na hindi niya nga na-appreciate si B nung sila pa. Palagi niyang tinitest yung loyalty or lagi siya nagloloko or hindi nagsiseryoso nung sila pa. Tapos ngayon wala na sila, doon niya ma-appreciate. Paano kung naging sila ulit? 'Di ba? Baka i-devalue na naman niya yung si B. Kumbaga nagiging seryoso lang siya ngayon dahil di na sila. Pero tingnan natin kung totoo nga ba yung intention niya. Kasi baka naman nagbago na talaga siya. Pero mahirap kasi yung ganyan eh. Magtra-try again. Lalo't may history na. Anyways, tingnan natin kung nagbagong buhay na ba si A. Maganda yung mga lumabas na cards, Mukhang oo naman. Karoon na siya dito ng clarity. At ngayon nga, dun niya appreciation kasi tumbok eh. Yung mga masasayang memories nila dati. Ganun dating na para bang na-miss niya. So ito yung card ng clarity saka yes card. So malaki talaga ang chance ng oo, mabuti naman ang intention at mukhang nagbago na talaga siya. So kailangan pa talagang mangyari tong separation para lang ma-realize kung anong nawala sa kanya. OMG. Kaya lang kasi si B mukhang di na interesado eh. Base dun sa nakita nating energy, mukhang tinatry niya nang i-release si A. Tinatry na ni B i-release si A. Ito kasi opening din meaning nito eh. Parang namulat na siya. Namulat ng mga mata sa katotohanan na nagkamali siya. Gusto niya ng magbagong buhay at ipakita kay B na yun nga, bagong buhay na siya or gusto niya sanang ituwid ang pagkakamali. Kaya lang kasi parang walang nakikitang future si B kay A. Ngayon, ano kaya ang susunod kong deck? Future outcome
ng future outcome nito. So, tingnan natin. Ay, ito pa pala. Bago ako mag-future outcome. Ito, iba pang love messages ni B. Ay, ni A. A kay B. So, again, si A ay si masculine energy at si B ay si feminine energy. So, si A, ito yung message niya, love message para kay B. You appear often in my dreams. So, palagi daw niya, palang napapanaginipan nowadays. Si B. I daydream of our future together. So, nagde-daydream daw siya ng kanilang future. Na magkasama pa rin sila. So, marami pala siya ditong wish. Talagang maasa siya ng reconciliation. Kaya lang parang ayaw na ni B. I don't trust easily, but with you I feel so safe and accepted. So, hindi daw siya basta-basta nagtitiwala, pero kay B, feeling niya daw safe siya at tanggap siya sa pagiging siya. So, sa madaling salita, feeling at home si A kay B, na para bang feeling niya ba pagkasama niya si B, di niya kailangan magpanggap. Kung baga, sa feeling ni B, na-express niya yung sarili niya. Or mas comfortable baga si A kapag kasama niya si B. Anyways, dito na tayo sa future outcome. Dito na magkakaalaman. Oh, ang ganda nung mga lumabas. The World, King of Swords, Temperance. Malaki ang chance talaga ng reconciliation at nasa dulo pa yung reconciliation at nandito din tong The World na may kinalaman sa harmony, celebration, at nandito tong King of Swords. May nabasa ako na ang King of Swords pwede rin siyang may kinalaman sa transformation. Nagulat nga rin ako. Pero sa bagay, air kasi hindi naman pumipirmi sa isang lugar yan. So, pwede rin silang may kinalaman sa innovation, diba? So, innovation ay change. Kaya pwede rin transformation. So, talagang nagbago na siya for good. Or sabihin natin itong King of Swords natin ay luminaw na talaga ang kanyang pag-iisip, or honest na siya this time, or gagawa siya ng way para magkausap sila ni B, ma-express ang sariling thoughts para magkabati na sila. Pero tingin ko si A ang gagawa ng aksyon para magkabalikan sila. Pero malaki rin ang chance na bibigyan pa ni B ng chance si
A. Kasi nakikita rin naman yan na mukhang nagbago na. Kaya ayan. Happy ending. Kasi ang ganda ng mga cards, oh. Ito hindi ko masay ng 100%. Pero ito, base dito. Dito na lang, saka dito. Ang ganda. Lalo na dito. Kasi, whether ito nandito or ito nandito, maganda pa rin ang outcome. Success. Success to eh. Victory. Or fulfillment, completion. So, malaki ang chance ng reconciliation dito. Action, see? Pero malaki chance na action siya kasi nandito siya eh. Siya to eh. Male energy. Anyways. Punta tayo dito sa clue. So, ito yung clue. Ay, teka. Bago tayo pumunta dyan. Maglagay tayo ng date. Kung kailan mangyayari itong possibility ng reconciliation. So, wait lang. Kukunin lang ako sandali. So, kinuha ko yung time cards. Okay. So, tingnan natin kung kailan yung possibility ng reconciliation dito sa reading na to bago tayo magpunta sa clue. Obsessing over timing creates blocks. So, ina-advise na wag masyadong obsess. Sabagay, obsess nga rin dito, Obsession, infatuation, adoration, addiction. So, advice to kay A na wag siya masyadong obsessed. Kasi yung obsession niya ang nagke-create ng blockage. So, pag ganong obsess siya, di lalong hindi magkakabalikan. Kaya, bawasan niya yung obsession niya. Kasi pag masyadong obsessed yung tao, nagiging toxic, di ba? Possessive, toxic, prone sa jealousy, enviousness, di ba? Kaya huwag siyang masyadong obsessed. Very soon. So, may chance daw na mangyari to very soon. Teka, etong uli. August nga yun. Sabagay, timeless reading to, diba? So, regardless kung kailan mapanood to, pero August yung clue dito. Okay? So, either very soon or August. Pero kung napanood to ng August 2025, kasi 2025 ko to ginawa, August 2025. Baka ngayong August din. Kaya pala very soon. Okay? August 10 na ngayon, to be specific. Pero again, wag daw masyadong obsessed, Ito yung nag-create ng blockage. Pero ngayon, kung masyadong obsessed, baka hindi ito mangyari. Kasi yun nga yung nag-create ng blockage, yung obsession. So, kung obsessed pa rin siya, di toxic siya. Pag toxic, hindi mangyayari itong reconciliation. So, kailangan i-work out ni A ang kanyang emotion. I-work out, i-handle o i-control ang kanyang emotion para mangyari ito agad-agad. Pero again, timeless reading to. So, regardless kung kailan mapanood to, basta August. May chance na mangyari itong reconciliation. August daw. Or very soon. Pero again, ito, i-work out ang tungkol sa obsession. Pag-control ng obsession. Pagiging obsessed. Ngayon, dito na tayo sa clue. So, ito yung possible partner. Ay, partner. Collective reading nga pala ito, no? Mga bida.
Ito yung mga possible bida sa reading na to. So, syempre, yung magbida natin ay yung mag-lovers. Kung may third party, di pwede rin lumabas dito. So, game. Simula na tayo. So, sabi dito, Pisces, Aries, Scorpio, Ngayon, maglalagay din tayo nito. Isa pang clue. Pero this time, 4 yung ilalagay ko. Hindi 3. Kakasya kaya? So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo. Or kakilala, kung tingin nyo, mukhang tumatama to sa kakilala nyo. Edi, pay attention sa clue. Pero again, pwede rin dito tumama yung third party, yung clue. Okay? Sa third party, kung meron man. But anyways, may someone na mahilig magpakulay ng buhok. Markings. So, papasok din dito yung tato. Tato, peklat, sakit sa balat, nunal, taling, balat, anything na parang marka na siya lang meron. Or ayun, mga hikaw. Or kulot ang buhok, kung siya lang ang ganong kulot ang buhok. So again, may something na siya lang ang meron. Tulad nito, braids. So, may mga taong mahilig mag-braids. Ako kasi hindi. So, pwedeng ganun. Baka nagdo-dreadlocks siya, or kulot buhok, or braid. May someone na ganun. Medyo unique. Or again, may braids tayong clue. So, maaaring may someone na mahilig magtirintas ng buhok. At ito matangkad. So, may someone na matangkad. Okay? So, pag matangkad, mga nasa 5'10" pataas. May someone na 5'10" pataas. Anyways, mag-end na ba ako? Sige, maganda ako. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.